po ba yung handa na na makinig ng salita ng Diyos? Ayan, may tinatawagin ko po si Pastor Joel na siya magdadala ng salita ng Panginoon. Salamat sa Panginoon at patuloy tayong sinasamahan ng Diyos sa ating ginagawa para sa Kanya. Ang totoo mga kapatid, ang ganitong pagtitipon ay hindi dahil gusto lang natin bakit natin ito ginagawa, kundi alam nyo kung bakit merong ganitong gawain. Kasi ang dahilan ay ang buhay ng Panginoong Jesus. Hindi dahil sa buhay ko bilang isang pastor ninyo, hindi dahil sa kung sino pa man. Kaya kung nagbigay tayo ng panahon ngayon at araw at oras ay hindi po tayo nagbibigay sa akin ng panahon. Amen? Tandaan po natin yan, hindi po kayo nagbibigay ng panahon para sa akin. Pakilignan din po ang inyong katabi. Pakisabi sa kanya, hindi ikaw ang dahilan kung bakit ako. Kaya, pakisabi sa iyong katabi, bigay mo ang pinakamabuti mo para makatagpo ang Panginoon. Amen? Kaya pakisabi rin sa katabi mo, huwag mo akong istorbuhin. Tapigin mo lang ako pag ako'y naantok. At huwag sasampalin. Rin ng Panginoon, sa gabing ito ay binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magkaroon ng mga ganitong gawain. At kung meron man tayong ginawa para sa gawain na to ay ginawa natin sa Panginoon. Amen? Kung binigay mo ang pinakamabuti mo, yun ay ginawa mo para sa Panginoon. Amen? Kaya, salamat sa Diyos dahil tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Alala ko, bago po tayo manalangin at magpatuloy, nung nagpipray ako para sa ating gawain ito tungkol sa family ka, ay tinatanong ko ang Panginoon, sabi ko sa Kanya, sige na, ka na. Sabi ko sa Kanya, Lord, ang gawain ito ay nais naming gawin ayon sa inyong nais. At one time ay kinausap ako ng Panginoon, hindi ako nagkakamali, ako ay bumiyahe sa isang gawain, siguro papuntang Minadeoro yun. At habang ako ay bumabiyahe papunta doon, ay pumasok sa isip ko ang sinabi ng Panginoon at sinabi niya ay kung meron man tayo na mga bagay sa mundong ito, kahit isa po doon ay walang magiging mahalaga. Inuulit ko po. Kung meron man tayo sa mundong ito ng number one bagay, reputasyon, kapangyarihan, kayamanan, pakitignan din ang iyong katabi. Ha? Pera, pagsubok, ano pa? Ano pa? Kagandahan, kagapuhan, ay lahat ng yan ay hindi kumbaga pagdating ng panahon makikita natin at masasabi natin sa ating sarili ay hindi pala yun ang mahalaga. Amen? Amen. Ang mahalaga pala ay yung ginawa mo para sa Panginoon. Amen? Yung ginawa mo para sa Panginoon.
Anong halaga na meron ka ngayon na pinapahalagahan mo? Halimbawa, pinagdadaanan mo na ngayon ay parang damang-dama mo pa. No? Na minsan ay mas madalas yung ating nadadamang damdamin na para sa atin ay damang-dama pa natin at minsan ay binubulay-bulay pa natin. At pagdating natin sa langit, pag sinabi natin yung nararamdaman natin sa Panginoon, at tinanong tayo na Panginoon, ginawa ko sa mundo, Lord, nung panahon na yon ay ganito, ganyan. Hindi, tinatanong kita kung anong ginawa mo para sa akin. Hindi nga, Lord, kasi ganito, ganyan. Ito yung nararamdaman ko. Hindi. Ano ba ang ginawa mo para sa aking pangalan? Ay, kasi Lord, nung panahon na yun, ay ganito. Hindi nga eh. Hinahanap ng Panginoon kung ano yung mahalaga. At ano yung mahalaga? Kapatid, yung nagawa mo sa Panginoon at kung papaano ka tumugon, saan? Sa paghahanap niya sa atin. Kaya nga, kapatid, tinatanong ko sa Lord, ano bang may message ninyo sa amin, Lord? Encounter. Yung makipagtagpo sa Kanya. No? Yung makipagtagpo sa Kanya. At alam nyo ba, sa mundong ito, ay lahat ng karanasan, ilan na kaya ang nakatagpo mo? Meron na, ilan na ba ang, halimbawa, sa salitang pakikipagtagpo, ilan na sa salitang pakikipagtagpo ang nasiyahan ka, nakadama ka ng kalungkutan, na nainis ka, duwan-duwa ka. Diba? Mayroon kang kausap. Ganito. Magkita tayo sa ganito. Pagpunta mo doon sa inyong usapan, nandoon siya. Ano damdamin meron pa? Nandito ka na pala. Ang aga mo. Ang ha? Na sitwasyon. Magkita tayo sa ganito. Pagdating mo doon, ano ito naman yung nilipid ba? Saan na yun? Nakakabuisit na na. Bibihira talaga. Kanina pa yun Tingnan mo, basketball pa yun. Pangalawa, meron namang pagdating mo doon sa inyong tagpuan, dito, magtatagpo tayo. Yung katagpo mo. Ikaw, paiyak ka na rin kasi nahawa ka na sa kanya. May damdamin na siyang kakaiba. No, iba't ibang damdamin ang naranasan natin sa salitang pakikipagtagpo. Sino mo sa inyo puro masaya? Ilang beses na po ba kayong nagtangkang makipagtagpo? Ha? Wala? Ay, wala basta eh. Kasi lagi kami magkasama. Kapit-bahay lang kami, Pastor. Sana. Ilang beses na ba? Ilang damdamin ang madarama o nadama natin, naranasan natin sa salitang pakikipagtagpo mula doon sa in-illustrate ko sa inyo. Anong mga damdamin na ang naging karanasan niyo doon? Amen. Sa dami natin ng mga tao tungkol doon sa salitang pakikipagtagpo, iba't iba yung kanyang naranasan. Dismaya, minsan galak na galak, minsan saya, minsan malungkot, minsan tuwang-tuwa din ang Panginoon. Kasi ang Panginoon ay talagang totoong may damdamin siya. Minsan ay naninibog ho ang Diyos. O yun yung kanyang mga damdamin. Ilan na kaya ang kanyang naging karanasan? Kasi kung bakit ko nasabi sa iyo ito, ang Diyos kasi ay gustong-gusto niya talaga na tayo ay makatagpo. Makadaupang balat. Ano ba ibang salita? Sabi kanina. Pastor Tony, sabi, masumpungan o masumpungan tayo ng Panginoon. Gusto talaga niyang masumpungan tayo. Matagpuan niya tayo. At ngayong gabi, ang babasahin natin ay mula doon sa Genesis.
chapter 1 at chapter 3. Chapter 3, verse 8. Hanggang sa mga sumusunod. Tayo lahat ay tumayo. Ating basahin hanggang sa 13. Nang dapit hapon na, tayo lahat, nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa lamanan ng Panginoong Yahweh. Kaya nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang mga lalaki at tinanong, saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, sino may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niya sa akin. Tugon ng lalaki, bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh, o ng Yahweh sa babae. Mangyari pong nalinlang ako ng ahas at natuksong kumain. Sagot naman nito, tayo ay pumikita at manalangin. Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, tulungan niyo po kami na patuloy naming maintindihan at maunawahan na ang mensaheng ito ay nagbibigay sa amin ng kaalaman. At hindi lamang kaalaman, kundi nagsasabi sa amin kung ano yung nararamdaman ninyo para sa amin. Kung anong gusto ninyong mangyari sa amin. At kung ano yung nais ninyo, Panginoon. Turuan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng kakayanan na patuloy namin maunawahan at maintindihan ito. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Diyan ang Panginoon, tayo ay makakauna. Encounter. Pakikipagtagpo. Gaya ng binanggit ko sa inyo kanina, yung salitang yun ay tayo bilang tao, sa salitang pakikipagtagpo ay marami tayong karanasan. Amen. Kaya nga, anong mahalaga meron sa atin para tagpuin tayo ng Panginoon? Amen. Anong dahilan ni Presidente Marcos para katagpuin ka ngayong gabi? Amen. May dahilan ba siya para puntahan tayo dito? Amen? Eh wala namang butuhan. Amen? Sasadya ba siya? Lalo ngayon, matindi ang biyahe. Punong-puno ang pier sa biyahe. Maraming lumuluwas, umuwi. At ano bang dahilan? No, ganoon din sa Diyos. Ang nilalasa niya hindi para sa Kanya. Hindi siya ang magkakaroon ng benepisyo nito. Kasi bakit? Hindi naman talaga nangangailangan ng Panginoon ng kahit anuman na meron sa atin. Kaya niyang gumawa ng panibagong ayan. Pastor Joel. Kaya ng Panginoon niya. Kung gusto niya lang talagang makatagpo ng hindi na siya makakadama ng iba't ibang damdamin, kumakatok. Yung kabilang pinto, bumukas. Bakit? May kumakatok doon. Si kaibigan. Yun ang bumukas. Yung pinto ang kinakatok ng Panginoon. Tuloy-tuloy ang katok ng Panginoon. May kumatok ulit sa kabilang pinto. Si Barkada. Bumukas. Maraming pinto eh. Ang Panginoon, hindi umalis sa kumakatok niya. May kumatok ulit. Labahin. Bumukas! Ang bilis ng pagbukas. Talaga naman. Kaya ang Panginoon natin pa rin. May pintuan na namang narinig ng Panginoon, may kumakatok din. Ano kaya yun? Sino kaya kumakatok? Ang lakas na katok! May layon. Mamukas agad. Naku. Tumali pa rin. Pahilaran ang Panginoon. Ako tayo lang yun. Bakit ako buksan agad? Ako kanina ba ako tumayo? Hindi pa ako nabubuksan na ngayon. May kumatok na naman ang lakas! Ano na naman kaya yun? Ha? Money. Malinigit.
Si Manny, medyo dahan-dahan mo. Ang Panginoon, ginaan. May kumakatok na naman. Kumakatok. Messenger. Ang bilis ang bukas. Naiintindihan niyo ba? Ayan. Pero ang totoo, yung isang pintuan na may kumakatok ang Panginoon, hindi naman talaga para sa akin. Kung ako lang ang kumakatok, ayaw ko lang kumatok eh. Kung ako susunod, hindi naman para sa akin eh. Pero tuloy pa rin ang pagkatok ang Panginoon. Gusto ko na, hindi naman para sa akin to eh. Pwede na lang ako kumatok sa iba. Amen? Amen? Ilang kayang pintuan ang meron sa puso natin? At ilang pinto doon ang hindi pa hanggang ngayon nabubuksan? O alin kaya doon sa pinto na yun kumakatok ang Panginoon at hanggang ngayon hindi pa natin napapubuksan? At ilang damdamin na kaya ang nararamdaman ng Panginoon habang kumakatok siya? Kasi sa ibang mga pinto, bumubukas. Pero sa Kanya, at yung kanyang pagkatok, hindi naman parang katulad ng pagkatok ng Shopee. Wala naman siyang dala-dala. At wala siyang hihinging iba. No, yung Shopee kasi, pag kumatok, ay talagang kailangan ibigay ka rin mula doon sa in-order mo. Pero siya, ayan, so, para sa iyo ito. Amen. Amen. Parang walang amin banda doon ah. Amen. At habang pinag-aaralan ko po ito, may salita po dito sabi diyan, God wants you to experience Him personally. Gusto talaga ng Diyos, nais talaga ng Diyos na maranasan natin siya personally. Kasi kung ang dahilan lang ay kung tinatawag na personal, ibig sabihin ikaw talaga. Amen? Kaya, mayroong panahon talaga na nadadaan ng Panginoon at kumakatok sa ating mga puso. Sabi diyan, not to know about Him, but to know Him. Gusto ng Diyos, nais ng Diyos na maranasan natin siya ng personal, pero hindi upang malaman ang tungkol sa Kanya. Yan sa kumakatok, hindi lang para malaman natin personally ang tungkol sa Kanya, kundi ngunit upang makilala siya at ano yung ano? Nabasa ko na kaagad. Mamaya pa dapat yun. Ulitin ka ba? Nais ng Diyos na maranasan natin siya ng personal, hindi upang malaman ng tungkol sa Kanya, ngunit upang makilala siya. Okay? Nais ng Diyos na maranasan natin siya personal, pero hindi upang malaman ng tungkol sa Kanya, kundi upang, very personal talaga, makilala siya. Diba? Makilala siya. Kaya, nandiyan siya, kumakatok sa pintuan ng ating puso. Kumakatok. Hindi para may malaman ka tungkol sa Kanya, kundi upang makilala siya. Sunod ka na po yung may at kanina. At ang pagpunta sa simbahan o ang pagbabasa ng Biblia ay hindi pagkilala sa Kanya. Ngunit ang pagkilala sa Kanya ay nangangahulugan ng pag-alam sa tibok ng Kanyang puso. Ang pagkilala sa Kanya, yung salitang pagkilala sa Kanya, ay hindi lamang tungkol doon sa pagpunta mo sa simbahan o pagbabasa mo ng Biblia, kundi nangangahulugan na inaalam mo kung ano yung nararamdaman ng Kanyang puso. Amen? Amen. Ang pagpunta sa simbahan, ang pagbabasa ng Biblia ay hindi lamang pagkilala sa Kanya, ngunit ang pagkilala sa Kanya ay nangangahulugan ng pag-alam sa tibok ng Kanyang puso.
Very personal po ang gustong mangyari ng Panginoon. Ito sa ating binasa kanina. Madalas, sa paglapit sa atin ng Panginoon, ito pong nagaganap. Nag-aralan namin ito kanina. Unahin na po natin yun. Ngayon, sa side natin. Ang tao, kapag nilalamon ng kasalanan, pakitandaan po ninyo ito, pakita mo. Kasi bandang uli, mararanasan po natin ito minsan. Ang tao, kapag nilalaman na ng kasalanan at nadarama nitong lumalapit ang Diyos sa kanya, inilalayo ang kanyang sarili sa Diyos. Kapag ang tao po'y nilamon na ng kasalanan, katulad ni Eva at ni Adan, sila po ay pag nakakadama na nandiyan ng Panginoon, na gustong-gusto ng Panginoon, talagang gusto ng Panginoon na makatagpo tayo. Ginagawa naman natin, ilayo yung ating sarili sa Diyos. Naranasan na po ba natin yan? Pag nararanasan natin, ibig sabihin yung kapangyarihan ng kasalanan sa atin ay malakas. Tulad ni Adan, dahil sa nilamon siya ng kapangyarihan ng kasalanan, nang lumapit ang Panginoon sa halamanan ng Eden, anong sabi niya? Nang dapit hapon na narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoon, kaya nagtago sila sa mga puno. Kapatid, ng tao ganun din. Pagka pinaghaharian ng kasalanan at madaraman niya minsan, kasi gusto talaga ng Panginoon na makipagtagpo sa atin. Pag nadama niya minsan, nandiyan na, malapit na siya. Malapit na siyang mahuli ng Panginoon. Gusto na siyang baguhin ng Panginoon, masukol ng Panginoon, at gusto na siyang makakatagpo ng Panginoon dahil sa kanyang mga pinagdadaanan. Anong nangyayari sa kanya? Dahil siya ay malakas sa kapangyarihan ng kasalanan ginagawa. Dadama na, kaya si Adan, teka natin ang Panginoon. Pangalawa, sa verse 9, ginagawang dahilan ng kanyang sariling pinagdadaanan upang lumayo sa Diyos. Pagka malakas ang kapangyarihan ng kasalanan sa atin, at dahil nandiyan ang Panginoon, gusto tayong makatagpo. Una, pag nadama natin na parlapit sa atin ang Panginoon, at pag nadama natin, naririnig natin ng konti yung katok ng Panginoon, ano ang nangyayari? Lumalayo tayo sa Kanya. Pangalawa, ginagawa na nating dahilan ang ating sariling mga pinagdadaanan. Ano sabi ni Adan? Ngunit tinawag niya ang lalaki, tinanong, saan ka naroon? Verse 10, natakot pa ako nang marinig kong kayo nasa halamanan, at nagtago pa ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Madalas sa atin, tayo ay pinaghaharian ng kasalanan, napakarami nating dahilan para sabihin, Lord, teka, marami ba akong labahin eh? Lord, ganito ba pinagdadaanan namin? Huwag mo na akong pumunta ng family ka. Lord, teka, marami na pang linggo, teka lang, itong panahon talaga nito, kailangan ko kayo eh. Lahat ng sitwasyon, lumabas na. Na kapag niyaya naman ng iba, walang kadahilan. Ay, sige na, drink tayo dyan. Pero pagka may kumakatok na ng mga kapatiran, ay, ako, nasa na ba yung mga labahin ko? Teka, ay, may labahin ako niyan system eh. Ay, naku, may schedule. Magpaawin ka, ay, naku, yan pa naman yung oras ng ikaw talaga. Dapat sa susunod na panahon na lang. Huwag ka naman po schedule ngayon. Amen. Amen. Tandaan po natin, pag nilalamon tayo ng kasalanan, ginagawa natin yung sarili natin pinagdadaanan para gawing dahilan na lumayo sa Diyos. Kasi nakakasakit na, nakakatisod kaya din ako nakakasakit. O bakit hindi nakakapagpatuloy? Nakakatisod naman yung pastor dyan. Paus na nga, sigaw pa ng sigaw. Ay, naku!
Kapatid, alam mo ba, nung panahon na yan, naku, marami kaming ginawa. Pagod na pagod ako. Pero okay na, nandito na ako ngayon. Ginagawang dahilan ng sariling pinagdadaan para lumayo sa Diyos. Bakit? Kasi nilalamon ng kapangyarihan ng kasalanan. Pangatlo. Ayan. Ewan ko lang kung makaka-relay kayo dito. Nagtanong muli ang Diyos, sino may sabi sa iyong ikaw ay huwad? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal? Verse 12. Kasi pinakain ko ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Yan na. Pangatlo, pagka ikaw ay nilalamon ng kapangyarihan ng kasalanan, nagtuturo na ng iba para maging dahilan na mailayo yung kanyang sarili sa Diyos. Pakituro yung katabi mo. Kasi siya eh. Kasi siya eh. Niyaya ako eh. Sabi niya, maganda daw ang ilaw sa sukol eh. Yan. Sa sukol tuloy kami. Amen? Sabi niya, maganda daw ang ilaw sa bansil. Ayun. Amen? Ginagawa ko. O nagtuturo na ng iba para maging dahilan. Para mailayo lang yung kanyang sarili sa Diyos. Bakit? Nilalamon ng kapangyarihan ng kasalanan. Kaya may ganong pagkakataon sa buhay. Nung una, may alibay yung kanyang sarili. Pangatlo, naku, na. Ang dami na tinuturo. Kasi po, Lord, binigay ko sa aking babae. At mamaya, dininig niya. Basahin tuloy natin. Hinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Ako, nasisi pa nga ang Diyos. Lord, pinagpangalo kasi ako eh. Kaya, ang dami kong pamoy niya. Pagkalinggo, dami makano magpapagala na ako ng tithes. At ano bang sabi? Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Ayan na. Nangyari po'y nalinlang ako ng ahas, kaya ako'y natuksong kumain. Sagot naman ito, tinuro naman ni babae yung ahas. Yan na, sunod-sunod na. Marami nang tinuturo. Pag ano, natisod pa ako kay ganito. Yung tinuro, natisod naman ako kay ganito. Yung tinuro, natisod naman ako kay ganito. Hanggang pagbalik, kay pastor ang balik. Si pastor naman, tinuro naman ng Panginoon. Kayo kasi Lord eh, hindi niyo ako binago eh. Ganun eh, di ba? Yung sa kwento. Kasi Lord, yung binigay mo sa aking babae. Kaya ito talaga yun. Yung... Marahil naiintindihan natin. Kaya mga kapatid, kung marami na naranasan ng Panginoong damdamin habang tayo'y gustong makatagpo, ngayong oras at ngayong gabing ito, gusto ng Panginoon bigyang pansin mo ang kanyang panawagan sa iyo. Yung kanyang pagkatop sa pintuan ng Diyos. Sabi doon sa Revelation 3:20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringginin man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain kasalo niya. Wow, ang makakasalo natin pag pinagbigyan natin ng Panginoon sa kanyang katok para tayo makakatagpo ang Panginoon. Alam niyo, natawa ko si Pastor Sigawit. Alam niyo, ang karanasan pagka nakakatagpo natin ng Panginoon ay parang ganito. Pero higit pa po ito dito. Bibigyan lang po ako ng isang ilustrasyon para madali natin makuha. Sino na po sa inyo naranasan ito? Tanongin ko po sa inyo. Sino po sa inyo na may isinet na araw at oras at lugar? At yung lugar na yun ay todo effort ka
Marami kang pinahanda doon, banda, ano pa man. At ang dami mong ginastos habang gumagastos ka at nag-iisip ng maraming mga pagkakataon para doon at oras, tumubos ka na ng maraming lakas at sweldo para doon. Ay, nadarama mo yung mga, ito, may kulang pa pala. Kulang mo pala ng masarap na ganitong pagkain. O sige, baka sa lumapit ka na kay London. Dahil sa may kulang pa. Kahit na, sige na, hulugan na lang yan. Bansa ito, ay handa. Itong panahon na ito, pagdating ng panahon na ito. At, ito na. Sino makakatagurong naghahanda na yun? Yung kanyang minamahal. At pag dumating na yung oras at araw na yun, sino sa inyo nakipagtagpo? Sa inyong minamahal. Ang pagkatagpuan, yung pagdating doon sa tagpuan, pag sabi mo, parang nagugutom mo ko. Ay, hindi, pinag-gastos na. Basta kasama lang, basta pag-hapon magkasama, okay na, di ba? O kaya, doon sa pagtagpo ninyo na yun, lahat ng gastos mo, nabali, wala. Basta na yun, hinihintay mo. Pero kapag hindi mo natagpuan yung katagpo mo doon, pag nagkita kayo sa ilang araw, hunag pa naman ako, ano ganito, ganyan, tapos ganyan, ganito, ganyan. Tapos sa mag-aaway na kayo. Ang dami ko pa naman pinag-aanda. Pero pag nakatagpo mo yun sa oras na yun, at pag nakatagpo mo siya sa oras na yun, ay napagbigyan ka doon sa tagpuan mo. Lalo na sa mga binatang dalaga. Di ba pagka nag-meet kayo ng inyong kasintahan, kahit maghapon pang magkwentuhan, di ba? Wala ang pagod. Amen. Naalala ko yung misis ko eh. Pastor Joseph. Pag-Bible study kayo sa Project 8. Ay may pamasahe naman papuntang Project 8. Kakalit na lang natin. Ba't nalakot ko yung Project 8? Bihira. Galing sa Baler. Abay, malayo din yun. Gano'n ba kalayo yun? Yung nakakaalam ng sukat mo. Siguro ito at saka... si dati alam na alam yun. Ano kaya layo yun? Ito at saka ano yun? Project 8 galing Baler. Siguro mga Sagana Sagana. Pero pinalakad na namin dalawa. Pambihira. Walang kain-kain lang namin. Tapos pagkatapos namin mag-Bible study, masaya na tayo. Lakad na lang tayo. Sabi, malakad pa rin naman magaling. Pambihirang oras yan. Pambihirang lakas yan, hindi nauubos. Pero pag kasama mo yung barkat, sige na, magsakay na tayo. Lakad-lakad pa. Hindi, maglakad na tayo. Hindi na, huwag na. May pumasahin naman. Pero pag yung mahalaga para sa'yo, okay, lakad na. Sige, lakad tayo. Di ba? Yung pagod, nawawala, yung oras ay hindi nagiging alintana. Pero mga kapatid, alam nyo yung makakasalo natin na kumakato, nakakaalam lahat ng nararamdaman mo. Pa rin ako. Pero anong gusto kong sabihin sa inyo? Alam nyo ba, na ang Panginoon, kahit alam niya na yung kwento natin, ang istorya natin, minsan malalaman niya na may istorya tayo na hinudas natin ng Panginoon, minsan ay pinalagura natin ng Panginoon, pero pinipili niya pa rin ibigay sa atin ng Panginoon. Kapatid, ang maging kaibigan at maranasan na makatagpo ang Panginoon ay isang kayamanan. Kayamanang hindi kayang bayaran ng kahit anumang bagay dito sa mundo. Amen? Yung patok ng Panginoon sa puso natin. Sabi diyan, 1 John chapter 1, verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na. At ang salitang nagbibibuhay, siya ay aming narinig at nakita at napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinatutuhanan namin at pinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Sabi dito ni John, nakita nila, talagang nahawakan nila ang Panginoon. Talagang nadama nila kung sino talaga ang Panginoon na recognize nila. At sabi diyan sa verse 3,
Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikipag-isa sa Ama at sa Kanyang Anak at sa Yesu Cristo. Verse 4. Ngayon, sabi niya, bakit niya sinusulat ito? Yung kanyang karanasan sa Panginoon, kung siya'y matagpuan at makita niya ang Panginoon, maranasan ng Panginoon sa kanyang buhay. Bakit niya sinusulat? Isinusulat namin ito sa inyo upang malubos ang aming kagalakan. Hindi pa mo natatapos ang buhay sa pakikipagtagpo sa Panginoon. Yung kagalakan madadamo mo pag natagpuan mo ang Panginoon sa iyong buhay ay malulubos kapag naibahagi mo kung paano mo nasaksiyan at natagpuan sa iyong puso ang Panginoon. Kapatid, ngayon, bukas hanggang sa susunod na mga araw, ito dapat ang maging laman ng ating isip. Makatagpo ang Panginoon. Bagamat makatok ang mga pangangailangan sa puso natin, hayaan muna natin pumatok ng Panginoon. Pagbigyan natin sa sarili. Amen? Hallelujah. Tayo yung mukha at mikit at manalangin. Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, dalangin ko po sa inyo. Naring ang buhay ko ay na ibinigay sa inyo ay mauubos. Pero isa lang ang gusto niyo manatiling aral na matayuan ko at matayuan namin, Panginoon, ang bawat isa sa aming kakapatid sa Panginoon. Huwag namin hayaang maubos ang buhay namin at oras sa panahon na ito na hindi namin natutugunan ang inyong pagkatok sa aming puso, inyong nais na mangyari sa amin na kami makakatawa. Salamat po, Diyos, purihin at takinahin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Binabalik ko po sa ating Diyos.